Nagising siya na makaramdam ng sobrang lamig sa katawan niya. Hinila niya ang puting kumot at tinakpan ang buo niyang katawan. Bigla siyang napaupo sa kama na maalala ang nangyari sa kanya. Sinapon niya ang kanyang noo at nakaramdam ng bigat sa ulo. Bigla siya nag-alala na maalala ang kambal niyang mga anak. Tinignan niya ang malaking orasan sa wall. Umaga na pala. Gusto niyang umiyak ng sandaling iyon. Nag-aalala siya sa mga anak niya. Hindi siya nakapag-uwi ng bigas at milk para sa mga ito. Nakakain na kaya ang kambal? Baka umiiyak ng dalawa ngayon at hinahanap na siya. Kapag wala lamang dextrose sa nakakabit sa kanya ngayon, baka tumakbo na siya para makauwi. Pero sandali, saang ospital siya dinala? Walang ospital sa lugar na tinitirhan nila kahit posible na nasa malayong lugar siya ngayon. Natulala siya na makita kung sinong lalaking papasok sa pinto. Ang lalaking pinagtaguan niya, ang taong nanloko at paniniwalang mahal siya nito. Ang taong nambuntis sa kanya 5 taon nang nakakaraan, si Franco Jeller. Naikiyom niya ang kanyang kamao na makita ito. Napanunok. 5 taon na pero yung galit at sakit sa puso niya, parang araw pa lamang ang lumipas. Ganyan talaga siguro kapag minahal mo talaga ang tao ng buong puso tigit pa sa buhay mo. Kapag sinaktan ka, wala pang matitira sa'yo dahil inalay mo pang lahat para sa taong yun. Para sa taong mali naman pala. Kamusta ka na, miss? May masakit ba? Seryosong tanong nito ngunit di pa to tapos magsalita. Sinuntok niya ng mukha nito at malakas itong sinampal sa magkabilang pisngi. What the? Why did you do that? Pagmumura nito habang hawak-hawak ang magkabilang pisngi. Walang hiya ka, Franco. Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa akin? Pinagmukha mo akong tanga. Niloko mo ako, Franco. You promised me na ako lang mamahalin mo, but that night, during the celebration sa bahay ni na Princess, harap-harapan mong inamin sa akin na hindi mo na ako mahal. At si Princess na, di ba? Patuloy niya tong pinagsusuntok sa dibdib. Oh, so it's you. Tanging sambit ng binata. Yun na lamang ang kaya niyang gawin. Ang sigawan, murahin, at saktan si Franco physically. He is married now. Siguro nga may anak na rin to. Wait, kailangan niyang huminahon. Should not know about the twins. Ang mga anak na nga lamang ang meron siya. Hey, di ako si Franco. Mas gwapo ako sa kanya. Calm down, miss. Palakasin mo muna ang sarili mo, then puntan mo si Franco. Siya yung sigawan at saka bugbugin mo. Tutulungan pa kita. Katwiran nito. Kung di ka si Franco, sino ka? Maang niyang tanong. I'm Francis. Ang mas gwapo kaysa kambal kong si Franco. Nakangising wika nito. Sa kanya maiging tinignan ng binata mula ulo hanggang paa. Totoo nga. Kakambal to ni Franco. Iba to kung manamit, parang action star. Samantalang si Franco formal kung manamit. Itong si Francis parang bad boy moves. Moreno kaysa kapatid. I'm okay now. Kailangan ko nang umuwi. Hey, Roxanne. Just calm down and relax. You're still under medication. 1 linggo ka pa raw dito, sabi ng doktor. Ha? 1 linggo? Mister, may hanap buhay ako. Kailangan kong magkapera para may makain ka ang pamilya ko. Kaya't kausapin mo ang doktor at sabihin mo, mag-home medication na lang ako. Aniya. 1 linggo? Paano na mga bata? Hindi nga niya alam kung ano nang ginagawa ng mga ito ngayon. Teka, paano mo nalaman ang pangalan ko? May old ID ka sa wallet mo. So 5 years kang nabuhay sa isang isolated na lugar? Para mo nakayanan yun? Anito. Pwede ba? Your question is too personal. Aniya. I'm sorry. Papunta pa pala rito ang barangay captain ninyo. I contacted him to ask about you at ang sabi niya, pupunta na raw sila dito to visit you. Roxanne? Dagdag pa ng lalaki. Barangay captain? Naku, wag naman sanang mangyari kung anong iniisip niya. Tawagan mo siya. Sabihin mo wag na lang silang pumunta dito at tayo na lang mag-usap. Kailangan pa ba talaga ipabarangay? Yeah, kailangan. May dapat kang singilin sa akin dahil nabangga kita. You think yun lang dapat mong singilin? Wala na bang iba? Makahulugang tanong nito. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo ba ng trabaho? Nakita kong ID mo, business management ang kurso mo. And I think batchmate kayo ng kapatid ko at tamang-tama. Kailangan ko ng mga tauhan ngayon sa negosyo ko. I could offer you a big time salary para di mo na kailangan maglako pa ng mga gulay sa kalsada. She sighed. Napakagandang offer.
pero kailangan niyang tanggihan. Ayaw niya magkaroon pa ng koneksyon sa mga Jeller, lalong-lalo na't may anak na sila ni Franco. Pero sayang din naman kung palalampasin niya ang alok ni Francis. Mama! Saglit tumigil ang paghingi niya nang pumasok sa loob ang kambal niyang anak na si Cara at Craig. Holy Mother! Nasambit ni Francis na makitang dalawang bata, papasok sa kwarto at mabilis lumapit, nagpunta kay Roxanne at mahigpit na niyakap to. He cannot stop himself from staring at her. Staring at them. They have green eyes just like the Jellers at hawig na hawig to kay Franco. Miss, are you telling me that these two kids here are my nephew and niece? Maang natanong ni Francis. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi, di ba? May isip na mga anak ko kaya't pakaisipin nila, sinungaling ako. Oo, pamangkin mo sila. 5 taon ng edad ng mga anak ko, si Craig at si Cara. Pagpapakilala niya sa mga anak niya kay Francis. Craig, Cara. Mahigpit niyakap ni Francis ang mga bata. Oh my God, mga Jeller nga talaga kayo. Hindi po pwedeng itago physically. Dagdag pa nito. Francis, wag kang mag-alala. Sapat na sa akin na makilala ka ng mga anak ko. Sapat na sa akin na may kilala silang kamag-anak ng daddy nila, at least alam nila. Hindi rin kami umaasa ng suporta kaya kong buhayin ng mga anak ko. Naghihintay lang ako ng tamang oras para makapag-apply na ng trabaho. Mahabang saan niya. Alam mo, nalulungkot ako para sa mga bata. I feel them. Kasi yung sa pamilya namin, once na kaming inabandona ng mga kadugo namin. We were abandoned. Umuwi kami sa Pilipinas without money nung namatay ang papa ko. Pero yung mama ko, nagsumikap siya para itaguyod niya kami, ni na Kuya Franz at kami ni Franco, hanggang sa nakapagtapos ng pag-aaral si Kuya Franz. Alam mo ba, bakit ko sinasabi to sa'yo, Roxanne? Ayokong pagdaanan ng mga anak mo, ang napagdaanan namin ni Franco dati ng mga bata pa kami. Anito. Hayaan mo na. Sana igalang mo ang desisyon ko, Francis. Aniya. Kambal, tawagin niyo akong Tito Franz, ha? Kapatid ako ng daddy ninyo. Talaga po? Nasaan na po ang daddy namin, Tito? Pwede po ba namin siyang makita? Tanong ni Cara na namumungay pa ang mga mata habang nakatitig kay Francis. Wala pa dito si daddy niyo eh. Nasa ibang bansa siya pero tingnan niyo ako oh. Kagaya ninyong dalawa. Kambal din ka rin kaya ako lang titigan ninyo. Magkamukha naman kami ng daddy ninyo eh. Nakangiting wika ni Francis. Napakarami na maaaring makabangga sa kanya. Si Francis Jeller pa talaga na kapatid ni Franco? Don't worry. Pag-uwi ng daddy ninyo, pupuntahan natin siya, okay? Dagdag pa ng lalaki. Francis, saway niya sa binata. Kasasabi ko pa lang, di ba? Aniya. Talaga, Tito? Pangako mo yan ha? Hihintayin ka po namin. Sabi naman ni Craig na mini version talaga ni na Francis at Franco. Napailing na lamang siya. Sana pag-alis ni Francis, makalimutan na ng mga anak niya ang pangako nito na dadalhin ng mga ito sa ama. Hindi niya kaya. Ayaw niyang malalaman na sampid lang ang mga anak niya dahil may pamilya na ang ama nito. Hindi ata niya makakayang bagay na yun kaya gusto na lamang niyang lumayo, magtago, kaysa harapin ang sakit sa kalooban niya. Kumain ka na muna. Inihanda ng lalaki ang maliit na table sa gilid ng kama. Pinakain na rin ito ang mga anak niya. Kahit nagpapahinga na siya, narinig pa rin niya ang boses ng mga anak niya, kausap ang tito ng mga to. Bakit ba pinagtagpo na naman sila? 5 taon nang lumipas at ang akala niya, di niya na ulit makikita pang Jeller. Ngunit ito na naman siya at binibirong muli ng tadhana. Ilang araw na rin ang lumipas at tuloy na siyang pinalabas ng doktor sa ospital. Tapos na rin ang medications niya. Wala naman talaga siyang naramdamang sakit sa katawan, pero pinilit talaga ni Francis na mamalagi muna siya para siguraduhin itong okay na talaga siya. Nagligpit na rin siya ng mga gamit niya at ang gamit ng mga bata na doon din natutulog sa ospital kasama siya. Tiningnan niya ang dalawa habang nilalaro ang mga toys na bigay ni Francis. Kahit 5 araw lamang nagkasama ang magtiyuhin, ramdam niyang napalapit ang mga to sa isa't isa. Kung ano-ano rin binibili ni Francis para sa mga to. Napuno na ata ng gamit ng mga bata ang loob ng ospital, kaya ngayon mahihirapan siya sa pagdala ng mga to pauwi sa bahay nila. Are you ready, Roxanne? Bungad ni Francis sa pintuan. Oo, pero teka, paano ko to dadalhin na napakarami ng mga gamit na binili mo?
Tanong niya. Hayaan mo na muna yan. Paparating na mga tauhan ko, sila nang bahala sa mga yan. Come on, let's go. Iahatid ko na kayo. Sambit nito. Nakatitig siya sa mga mata ni Francis. Natitig din talaga sa kanya. May problema ba? Tanong niya dahil tila nadulos ang binata sa kinatatayuan nito habang nakatitig sa kanya. Kaya pala na in love sa iyong kapatid ko. Ano? Na in love? Nagpapatawa ka ba? Niloko niya ako. Aniya. Ang ganda mo pala. Lalo ka pag natitigan ka sa malapitan. Sambit nito ngunit di niya na pinansin pa ang binata at nagbingi-bingihan na lamang. Isang jeller ang kausap niya at hindi na dapat siya magpauto. Pasensya ka na sa bahay namin, Francis. Wika niya sa binata na ipinagpatuloy niya ito sa munting bahay niya. Parang higante to sa sobrang tangkad at laki ng katawan. Pero kahit maliit lang bahay nila, di naman niya kinahihiya dahil maayos at napakalinis naman sa loob at labas nito. Oops! Sambit nito na maupo ito sa mahabang upuan na gawa lamang sa kawayan. Hindi kinaya ng kawayan ang bigat ng katawan ni Francis kaya bumigay ito. Hala, I'm so sorry. Nagawang isambit nito nang mahulog sa sahig ang binata. Pasensya ka na talaga. Nahihiya niyang sambit. Tumayo si Francis, pinagpag ang pantalon nito. I will just replace it, Rox. Siya nga pala, pag may kailangan ka, tawagan mo lang ako. I will be here right away. Nasa site lang ako. Nakita mo bang resort na pinatayo dyan sa labas? I am temporarily staying there. Ah, ikaw pala ang may-ari? Yup. Take this card. Nandyan ang number ko. But I will visit the twins if I have time. Nakangiting wika ni Francis sa kanya. Sige, salamat talaga Francis ha. Sa mga pinamili mong pagkain at gatas ng mga bata. Di ko alam paano babayaran sa'yo. Nahihiya niyang sambit. I have a proposition to you, Rox. 5 million. Magpanggap ka lang na asawa ko para makuha ko ang mana ng daddy ko. Saan ka ng mga jeller? May kondisyon sa contract ng lola ko. Makukuha lang namin ang mana namin pag may mga anak at asawa na kami. Mahabang salaysay pa nito. 5 million, Rox. As soon as I'll get by the millions, the contract is over. Isipin mo, ayaw mo bang maghiganti kay Franco? Ayaw mo bang ipakita sa kanya na pinalitan mo na siya sa puso mo? Natigilan siya. Tamang sinasabi ni Francis, imagine, 5 milyon din to para sa sandaling pagpapanggap lamang nila. Mama, Mama! Nandito po si Tito Franz! Malakas na sigaw ni Craig, may hawak na naman bagong laruan sa kamay. Kasalukuyan siya naglalaban ng mga damit nila sa maliit na sapa malapit lang sa bahay nila. Sabihin mo, sandali lang si Mama, nagbabanlaw na. Wika niya sa anak. At nagmamadaling banlawan ng mga damit na tapos na niyang sabunin. Isang linggo nang dumaan mula nang ihatid sila ni Francis sa bahay niya galing sa ospital. Di nga niya inaasahang dadalawin sila ng binata. Sa totoo lang, di na siya umaasa pa. Pagkatapos yung magbanlaw, nagtungo na muna siya sa likod bahay para magsampay ng mga gamit. Pumasok na rin siya sa banyo nila at naligo. Nakatuwali lamang siya na lumabas sa banyo at dali-dali siyang pumasok sa loob ng kwarto nila at nagbihis. Dinig niya ang boses ng kambal at ni Francis sa munting sala nila. Ngayon lamang niya ulit narinig ang boses ng kanyang mga anak na ganon kasaya. Francis, napadalaw ka. Naku naman, ba't ang dami mong biniling mga gamit? Ikaw huwag mong sanayin yung mga pamangkin mo. Wika niya habang papalapit sa mga ito. Nagpapahid pa siya ng lotion sa kanyang mga braso. Nabigla rin siya na makita ang bagong rikotso na sofa chair na inuupuan ng mga to. Binili mo? Ala, hindi mo na kailangan gawin. Hey, maliit na bagay lang yan, Roxanne. By the way, bumili din ako ng fried chicken kanina. Kain na tayo? Alam ko, gutom ka na. Sabi ng mga bata kaninang umaga ka pa raw naglalabas sa ilog. Kumuha to ng plastic na may tatak na isang sikat na fast food chain. May 4 na pack lunch. May french fries, burger, at drink sa loob. Amoy pa lang nagugutom na siya. Matagal na siyang di nakakain ng pagkain mula sa fast food chain na yon. Kinuha niyang plastic bag. Tumungo na sa mesa para ihanda ang mga pagkain. Tinawagan niyang 3 na busy pa sa paglalaro sa sala. Pinagsaluhan nilang 4 ang biniling pagkain ni Francis. At nang matapos, tinulungan siya ng binata, ayusin at iligpit ang mga gamit.
Kailangan niya maging mabait kay Franz. Natatakot siya na baka sabihin ito kay Franco ang tungkol sa mga anak nila. Alam naman niya may kayang pamilya ni Franco. At kapag malalaman ng mga to na may mga anak si Franco, baka ilayo ang mga bata sa kanya. Pero hindi naman talaga siya papayag. Salamat sa pagkain, Frank. Ngayon lang naman ako nakakain ng mga bata galing sa Jollibee. Aniya kay Franz. Totoo naman talagang sinasabi niya. 5 taon ba naman silang nagtago? Ayaw mo ba talaga sa aloko, Roxanne? Para naman makaalis na kayo sa lugar na to. Kapag nasa Manila kayo, papaaralin ko ang mga bata sa isang tanyag na eskwelahan. Isipin mo rin ang future nila. You're selfish if you will allow them to live here in isolation. Rox, promise. Itatago natin ang mga bata sa kanya. Kailangan kong paghigantihan ng Franco na yan. Masakit din ang ginawa niya sa akin noon. Kuyom ang mga kamaong sambit naman ni Franz. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? So, ibig sabihin, hindi lang tungkol sa mana kaya mo ko gagamitin, kundi dahil gusto mo rin gumanti sa kanya, 'di ba? Ani rito. Tumango naman sa kanya ang binata.